Maging aware po tayo na tayo nasa huling panahon. Maging aware tayo na tayo ay nasa last days na po. Nakakatakot na panahon, mapanlinlang napakagulong era. Nasabi ng verse 1 ng 2 Timothy chapter 3, ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. At hindi po na itatago yan. Tayo po ay naandito na. Second Timothy chapter 3 verse 2, ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Pagka nakikita nyo na at nararanasan nyo na ang ugali ng tao na na-experience po natin na araw-araw, ito ang sinasabi ng Biblia. Tayo nasa huling panahon na at malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tao po sa huling panahon, ganito ang mangyayari. Magiging maibigin ng husto sa kanyang sarili. Wala nang pakialam sa nakapaligid. Gagawin ang lahat basta lang mapaluguran yung kanyang sarili. Ganon din, wala nang pakialam kahit sa Diyos. Gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin kahit sino pang masaktan niya. Kahit ang Diyos masaktan niya, gagawin niya, sapagkat ang tao sa huling panahon ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Hindi po masama na ingatan natin yung sarili natin. Hindi po masama na mahalin yung sarili natin. Pero yung sobra na at sukdulan na at wala ka ng ibang tinitingnan kundi ang sarili mo na lang, kahit ang Diyos is sinasang tabi mo at siya nakapaligid sa'yo, basta gawin mo ang gusto mo, yun na po ang mali. Sapagkat kailangan natin ng guidance ng Panginoon at ng salita ng Diyos. At sa huling panahon ng mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Yan po ay tanda na tayo ay nasa huling panahon na. Mga maibigin sa salapi. Hindi po masama na tayo ay kumita ng pera, magtrabaho para magkaroon po ng pera kasi kailangan natin sa buhay. Pero yung magiging alipin ka ng pera, yan po ang hindi na tama. Sapagkat ang pera ay hindi ginagawang Diyos. Tayo po ay aalipinin ng pera kung yun lagi ang susundin natin. Kailangan po natin ng Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia, dalawa lang po yan. Ang Panginoon ang iyong Diyos, o kung hindi ang Panginoon ang iyong Diyos, ang Diyos mo ay ang salapi. Sapagkat kapag ikaw ay naging alipin ng salapi, kaya mo pong umapak ng tao, kaya mong manakit ng tao, even kahit pumatay ng tao para lang kumita ng pera. Yan po ang nagiging ganid at pagiging maibigin sa salapi. At pag nakakita na po kayo ng ganyang mga tao, yan po ay sign na tayo po ay nasa huling panahon. Mayayabang ang tao po, lagi nagyayabang. Lahat po tayo, kahit hindi pa natin nasasambit, hindi pa lumalabas sa ating bibig, lahat po tayo, kahit naisip pa lang po natin, minsan nakakapagyabang na po tayo. Pero salamat sa salita ng Diyos dahil tinuturuan po tayo maging humble. Pero sa huling panahon, ang mga tao ay magiging sobrang yabang pa po. Ganon din yung pamumusong. Ang pamumusong po ay panlalait, laging nakakasakit, walang pakialam sa mararamdaman ng iba, mapanlait sila at sasabihin nila kung ano ang gusto nilang sabihin. Ganon din ang mga masuwayin sa magulang, wala nang pakialam sa pag-honor sa parents. Pero tatandaan natin, ang pag-honor sa parents ay merong pangako ang Panginoon. Pero sa huling panahon, ang mga tao ay wala nang pakialam kahit sa kanilang mga magulang. Magiging masuwayin na ang mga tao. Ganon din ang hindi mapagpasalamat na tao, unthankful. Lagi na lang may komento, hindi masaya kung ano ang meron siya. Lagi na lang nakikita kung ano ang wala sa kanilang buhay. Ang huling sinabi ng verse 2 ng 2 Timothy chapter 3 ay hindi banal. Mga taong galit sa lumalakad sa katwiran. Sapagkat ang tao po ay pasama na ng pasama. Ang mga masasama ay lalo pang magiging masama. Ganon din sa mga hindi banal. Ayaw nilang gawin, ayaw nilang lakaran yung katwiran ng Diyos. Ayan po ang mga tao sa huling panahon. 2 Timothy chapter 3 verse 3, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Ang tao rin po sa huling panahon, sila po ay wala ng pag-ibig. Puro na po galit, wala ng pag-ibig ng Diyos. Hindi rin mapagpatawad, ayaw rin humingi ng tawad. Sila rin po ay mga mapapanirang puri. Walang pagpipigil sa sarili, walang self-control. Ayaw po nilang gumawa mga kapatid ng naaayon sa pag-ibig ng Diyos at ayaw din po nilang kontrolin yung kanilang sarili. Nagpapadalos-dalos, hindi mapagmahal sa kabutihan. Ayaw po nila ng mga magagandang bagay. Lagi pong masasama.
ang gusto ng mga tao sa huling panahon. 2 Timothy chapter 3 verse 3. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Ito rin ang mga tao sa huling panahon. Sila po ay mga taksil, sobrang titigas po ng ulo. Sabi ng Biblia, sila ay mga palalo. Ayaw po nila sa pag-ibig ng Diyos. Maibigin po sila sa kung ano ang gusto nila, sa kalayawan, sa kasalanan. Maibigin po sa lahat ng mga kaimuralan. Ito po ang tao sa huling panahon. Mas mahal nila ang paggawa ng mali at ng kasalanan kesa mahalin nila ang Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Mga nag-aanyo na mga makadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan ng Diyos. Mga mapagpanggap, mga mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari, mga hipokrito. Kunwaring mga banal, pero sa loob, mga bulok. Sa huling panahon din po, ang mga tao ay mahilig magsaliksik sa mga kaalaman. Sila ay laging nag-aaral, ngunit hindi po sila makakasumpong ng mga katotohanan, sapagkat ang alam lang nila, humanap ng mga knowledge pero ayaw i-apply. Walang wisdom. Ganoon na lang din mga kapatid yung mga gustong makinig ng salita ng Diyos, pero nakikinig lang, pero ayaw i-apply, ayaw lakaran ng katwiran ng Diyos. Ang mga tao po ay magiging ganito na sa huling panahon. Hanap ng mga kaalaman, pero pagdating sa katotohanan ng Diyos, ayaw po, ayaw lakaran. Ganito na po ang mga tao sa panahon po natin, at tayo ay nasa huling panahon na. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Sila ay laging nag-aaral, ngunit hindi sila kailanman makakaalam ng katotohanan. Ganito na po ang nangyayari sa huling panahon, at ganito na po ang mga na-encounter nating tao. At merong reminder po, ang sabi ng verse 5, iwasan ang mga taong ito. Kung nasabi na natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong ito, kung naiparating na natin ang mabuting balita sa kanila at alam na nila ito, ngunit pinipili pa rin nilang lakaran ang mga ganitong klaseng pamumuhay, ang sabi ng Biblia, iwasan po natin ito. Bakit po? Sapagkat ang mga taong ito ay mga mapagpanggap, mga mapagpaimbabaw, mga hipokrito. Ganun din mga kapatid, kapag na-injectan ka ng kanilang mga knowledge at ng mga prinsipyo nila, maililigaw ka nila. Mga mapanlinlang, mga controlling people. Hindi ka lang nila basta lilinlangin. Kokontrolin ka nila, swayed by all kinds of evil desires. Gagawin nila para ikaw ay mawala sa Diyos. Lilinlangin ka nila sa lahat ng uri ng pagnanasa. Ililigaw ka nila. Kaya nga mga kapatid, tayo ay maging aware na tayo nasa huling panahon na, at ito ang mga ugali ng tao. Sapagkat ililigaw ka ng mga taong ito sa huling panahon sa lahat ng uri ng pagnanasa. Lahat po mga kapatid na pakinggan natin na uri ng tao ay nakikita na po natin. Mapa personal, mapa social media. Yung mga fina-follow natin at yung mga sinusundan natin. Mag-ingat po tayo mga kapatid, sapagkat ito ang sinasabi ng Biblia. Sa huling panahon ay magiging mapanganib. Terrible times, sabi ng Bible. Kapag ka nadikit ka sa mga taong ito, sa mga gumagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, pwede po tayong ma-deceive. Pwede po tayong malinlang at pwede tayong lumayo sa Panginoon. At sa oras na ito, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na tayo nasa huling panahon na, at tayo po ay kailangan mag-ingat. Nasabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, be not deceived. Evil companions corrupt good morals. Gusto ko po magpasalamat sa iyo kapatid na nakatapos ng videong ito. Marami ka nawang natutunan, at sa lahat ng natutunan po natin, ma-apply po natin sa ating buhay. Mga warning ng Panginoon, mga reminders ng Diyos, at ang mga pangako ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ganun din mga kapatid na ma-share natin ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho, mga kakilala. At kung hindi ka pa nakakapag-like sa videong ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like. Ganun na din na mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka po sa mga i-upload nating video. Salamat po kapatid. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.